So mga kapatid, kumusta po ba kayo? Alam niyo every time na meron tayong mga ganitong okasyon, yung for example, Christmas, New Year, mga ganyan pong holidays, many people ay sinasabi na nating nadadapa, po. So there's no need mga kapatid, people always tell me, mga pasyente ko, pag nagta-travel sila, for example, they go to the Philippines, madadapa, ay doc, nadapa ako. O kaya may nangyari, right? Like you're going through a stressful phase in your life, nag-emotional eating ka, po. Hindi naman kailangan kapatid na tayo madapa. And so how do you get back? Madali lang naman po. Unang-una, recognition. Huwag mo hayaan yung sarili mo to completely, kumbaga, ka ulit dun sa dating cycle. Especially sa katawan, po. Napakahalagang malaman lang sa katawan the concept of yung sugar addiction nga po. Yung pagkakasakit po ninyo, iisa lang naman yung tinatawag nating central pathology. Ibig sabihin ng central pathology, siya yung common sa lahat ng mga disease states. So, ano-ano ba yung mga disease states na dulot ng lifestyle? So, yan po yung high blood, ayan po yung may cholesterol, may diabetes, may fatty liver, gout, yung mataas yung uric acid, yung mga taong overweight, obese. Mapapansin niyo sa lipunan natin, napakaraming ganun. It's not an excuse. As you get older, you gain more weight. Without realizing it, pumapasok tayo sa cycle ng sugar addiction. And hindi lahat ng asukal matamis. May mga asukal na hindi matamis. It gets broken down to asukal. Andyan na yung mga common Filipino food, rice, bread, noodles, colored drinks. So these are the things na hindi sila matamis, pero they get broken down into sugar. And the sad thing is many Filipinos, mainly yun ang kinakain nila. Titingnan mo yung kanilang plato. 3/4 ng kanilang plato during a meal is composed of yun. Either ang laman yan ay rice or malamang mga pansit, minsan combined pa. So that's the thing. Ganun din pagka, you're traveling or again, yun nga, nawawala ka sa routine mo. Kung maiintindihan mo na bumalik ka lang dun sa pinaka-component ng plato, ng nutrition mo, na dapat mas marami, maiiwasan na po yung madadapa tayo. So, for example, pupunta ka sa party. So, tip lang ito kasi magpapasko na naman, dami-dami na naman mga parties and, mga handaan. Kukunin nyo lang po yung protina. Punta kayo doon, sa buffet. Punuin nyo yung plato nyo ng proteins. Ano ba yung mga protina? Kung wala pa kayong food guide, ito po, paki-download lamang po ito. Marami sa mga common things na kinakain natin. Kala natin, walang asukal. Maraming asukal. Like yan, white rice. 10 kutsarita po yan na asukal. Brown rice. Kala mo mas healthy, pero in fact, 7 ang kutsarita nyo ng asukal. White bread, 8 per 2 slices. Brown bread, ganun din. So, akala ng iba healthier kasi brown bread daw sila, wheat bread daw sila, brown rice daw sila. It's still the same concept. Kaya nga, kailangan itong food guide na ito. Kailangan ninyong kabisaduhin yan, yung go section. Choose your food from there, then you'll have an idea kung alin talaga yung mga proteins.